upang magpailalim sa nagbabansag na tao. Aayon ka, makahulubilo ka, ngunit wag mo lubos ang ilalagay ang iyong puso o damdamin sa material na gawain. Sapagkat sa gawain ng Espiritu Santo'y walang pagbabawal at pag-utos. Kung ganoon, bakit ka umaalinsunod sa nagtataglay ng pagbabawal at pag-utos? Samantalang iko'y pinalalahanan, iko'y ginabayan, iko'y ginabayan sa iyong landasin sa patnugot ng Espiritu Santo. Kaya't ang ligaw ay kailangang ituwid, magsisimula sa iyong kalagayan upang ang kapaligiran ay iyong bigay sa wastong landasin ng iyong patutunguhan. Sapagkat hindi mo hikayatin, hindi mo paliliwanag, hindi mo bibilin, hindi ka magpapropaganda, bagkus siya ang aalinsunod sa iyong landasin kung may taglay na liwanag ang iyong kapaligiran. Sapagkat dun mo ngayon namahin anong kalagayan mo, anong kinalalagyan mo, ano sa iyong nakaliligid. Kung ang tatlong yan dinadanas mo, nagaganap at nangyayari sa iyong kalagayan, paano mo ngayon ito mapag-isa sa kalagayang may buhay? Hindi ba ang magbigay ng gawain ng ukol sa kabubuhay ng kalagayang may kamatayan? Nasa iyo ang liwanag, nasa kapaligiran mo ang kadiliman, ngunit kung ang taglay mo ang espiritu sa kalagayan, espiritu sa kalagyan, espiritu sa nakaliligid, doon tatanghal ang karunungan ukol sa katawan, kawastuhan ukol sa kaluluwa, kapangyarihan ukol sa buhay. Kasi ang tatlong yugto na kaakibat ng buhay upang ang batas ng kamatayan maparang sa iyong kalagayan. Ikaw ang unang liwanag ng pagbabago, pagsisikat, pagpapahalaga sa wastong ikabubuti ng nakararami sa nakaliligid at sa iyong kinalalagyan. Imulat mo ang iyong mata kung ano ang iyong maibibigay, ano ang iyong maitutulong, ano ang iyong maibabahagi sa bagay sa pagtuklas sa kahalagahan ng buhay ng sangkatauhan. Sapagkat ano ng bagay ang iyong kinalalagyan sa kasalukuyang panahon, lumray ka sa kalagayan, binabatasan, sa kinalalagyan, binabatasan, sa nakaliligid, binabatasan. Paano ka makalalaya kung hindi mo malalagpasan at makatagal ka sa yugto ng panahon na iyong kinalalagyan? Paano mo ipupugreso? Paano mo iingatan? Paano mo pahalagahan? At paano mo patitibayan at paninindigan ang tunay na kalayaan ng iyong kalagayan? Kaya ano ang higit na kararami na muniting kalayaan ang gawain sa sanglibutan? Ano ang bunga na iyong nakamtan? Tiba't lahat pawang meta
batas ng pagkakasala at pagkakamali. Walang perpekto na magaganap at walang kayamanan makakamtan o laging sa batas ng sanglibutan aasa ang sinuman. Samantalang kung ang buhay ang siyang kalayaan, ang buhay ay siyang pag-asa, ang buhay ay siyang Diyos, iko'y payapa, sagana, malaya sa iyong kilos gawi. Kung paano ang kanyang wika, ang buhay ay nakahulog-hulog sa sanglibutan. Nagmamasid hanggang saan kayo tatagal sa inyong gawain may taglay na batas ng pagbabawan at pag-utos. Laging gano'n lang ba ang inyong nakakamtan, masasaksihan at madadama? Ang sumulpot at mawala na walang pagbabago sa gawain, ngunit ang kahayagan ay nagkakaroon ng pagbabago. Na kung paano ang gawain, ikaw ang makadadama. Saan ba tutungo ang iyong kalagayan sa iyong ginagawa? Hanggang kailan ka gagawa ng gagawa na may batas na kaakibat? Samantalang kung gagawa ka ng gagawa, walang gantimpala kang inaantay kundi ikaw ay kinakalinga, ikaw'y pinahalagahan, ikaw'y umuugnay sa tunay na kalayaan ng buhay na taglay ay katotohanan. Dinudamahin ang kahalagahan kung paano ang pakulubino sa sanglibutan at ano ang tatagal mo hanggang kailan ka magigising sa kadilimang iyong ginagalawan. Sapagkat diyan manggagaling sa kadiliman ang liwanag na iyong kaakibat sa iyong pagsilang sa daigdig na ito. Hindi na makikilala, hindi madadama kung walang magpapalag, hindi makakamtan, hindi makakarating kung walang pag-asa. Hindi makalalakad, hindi makatayo kung hindi sa pamagitan ng Espiritu ang kalagayan. Kaya ano ang patutunguhan mo? Ano ang nangyayari sa kalagayan at nangyayari sa iyong kapaligiran? Anong dinudulot ng pagbabago ng kalatahatan? Ito ba'y magdudulot ng progreso, kapayapaan, kasaganan, kalayaan sa kalagayan? O lalong hirap, sakit, gutom at kamatayan ang dinadanas ng sanglibutan? Diba, ibinaga, ang lahat ay magkakaroon ng pagbabago. Kaya, ano ang pagtatakan? Ano ikasisimba? Ano ikatatakot na ang nagaganap sa nakaraan at kasalukuyan? Ibinadha ng Espiritu Santo upang patunayan nyo ng lahat na kanyang wikay natutupad at nagaganap. Ngunit sa inyong kalagayan, hindi nyo may ugnay ang pagbabago. Kung nagbabago na ang kapaligiran, nagbabago na ang kalikasan, nagbabago na ang inyong tinutuntungan, kailangan kayo magbago rin. Ngunit yaan nga ang wika, kayo'y naiiwanan. Kung naisip pa ngayon, humabol, kung hindi na makaabot sa panahon at oras na kanyang naisip, wala na siyang magagawa.